Oras na naman po ng ating masarap at makubuluhang talakayan ngayong hapon. Isang napakagandang hapon sa ating masusugid na tagapakinig. Araw ngayon ay Biyernes, 19 ng Setyembre, taong 2014. Ito po ang inyong lingkod, Fritzy Cavigting. At ako naman po si Ivan Oliero na inyong tagapaghatid ng mga impormasyong puno ng kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Kaya wag na nating hintayin pang ating mga kababayan, Ivan. Halina't samahan nyo kami ngayong hapon sa aming programang pinamagatang Kalusugan ang Kayamanan sa Magandang Kinabukasan. Alam mo, Ivan, ang sarap talaga kumain, no? Lalo na ngayong magpapasko. Oo nga, Fritzy, siguradong marami ang kababayan natin ang naghahanda ng mamili para sa pang Noche Buena nila. Ikaw ba, Ivan? Nasimulan mo na magmamili? Nako, hindi pa nga, busy pa kasi. Ikaw ba, Fritzy? Nagsisimula na akong bumili, Ivan, para di ba unti na lang yung bibiling ko pag malapit na yung Pasko. Kasi di ba mahirap makipagsabayan sa dami ng tao ngayon? Yun nga, siksikan yan, tapos nakakahilo pa, kaya napakahirap. Yung hindi ka pa makapili na maayos kasi napakadaming tao, tapos ubusan pa minsan. Nako, yan din yung pinaka-iniiwasan ko eh. Pero teka, may ba ako, Ivan? Saan ka mas pabor pagbili sa pagkain? Ako kasi balance, minsan sa palengke lang, tas minsan sa hypermarket. Pero nabalitaan mo ba yung sa TV? Yan ba yung talamak na bentahan ng mga expired na pagkain sa Blumentritt? Oo, Ivan, napanood ko din yan eh. Kaya nga mga kababayan, dapat maging masuri tayo sa ating mga binibili. Lalo na sa pagkain, mahirap kaya magkasakit. Totoo yan, Fritzy, kaya dapat pag-ingat tayo. Tanong ko lang, paano nga ba tayo makakasiguro kapag hindi pa sira yung nabili natin? Kasi di ba tayo mga mamimili hindi na natin pinapansin yung mga food label, lalo na kung sa palengke lang tayo namimili. Totoo yan, Ivan. Kaya nga sa panayam namin sa Officer in Charge Consumer Protection at Advocacy Division ng DTI na si Josephine C. Palima, sinabi niya na nakasaad sa Consumer Act of the Philippines ang tamang food label. Yung Consumer Act of the Philippines, meron din mga different agencies din yung implementing agencies noon, which yung FDA kasama din, tsaka DTI din. Isa doon sa mga product na gayon, dapat meron silang label. So, doon mo makikita kasi sa label kung saan manufacturer, sino yung manufacturer, sino yung distributor, yun. Tapos meron doon dapat nakalagay ng expiration date or best before date ang nakalagay. So, pag gano'n nawala, wala kang mapupuntahan, walang traceability. So, dapat hindi yung binibili. Yan po muli ang panayam kay Josephine C. Palima ng DTI. Alam mo, Fritzy, totoo yun no, na mahirap talaga pag wala kang makita na kahit anong expiry date sa kinakain mo. Syempre, hindi mo alam kung sira na ba yung nabili mo. Hindi lang yun, Ivan. Wala rin tayong kasiguradahan kung mga bago pa ba yung mga produkto nila. Malay mo matagal na pala nilang stock yun, di ba? At gaya nga ng sabi ni Miss Josephine, wala tayong habol kasi hindi natin kilala yung manufacturer. Yun nga, tas ide-deny ka pa ng mga tindero-tindera na yan, di ba? Kapag naghabol ka pa sa kanila. Kaya para po sa aming mga kababayan, tumutok lang po kayo sa aming programa at kami ay babalik muli makalipas ang 1 minuto. Uy, Mare, may ekstrang pera ka ba dyan? O bakit? Mamamalengke sana ako kaso wala pang sahod si mister. O siya, eto, sige na. Siguradong gutom na naman pamilya mo. Mare, may ekstrang pera ka ba dyan? Bakit na naman, Mare? Baka naman pwedeng huminam ulit ng pera. Bakit wala na naman trabaho si kumpare? Wala na naman kayong pananghalian. Hindi, Mare. May sakit kasi pamilya ko ngayon. Ha? Bakit? Kasi sumasakit mga tiyan namin, Mare. Diyos ko naman kasi, Mare, ang hilig mong bumili ng mga mumurahing pagkain. Alam mo bang maraming nagbebenta ngayon ng mga sirang pagkain? Mga kababayan, sa pagbili ng pagkain, maging responsable. Tandaan ang 3 M, makasiguro, mapanuri, at maging wais, upang ang katawan natin ay maging malusog. Muli tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Sa ating pinag-uusapan nga kanina tungkol sa mga food label, Fritzy, bakit nga ba marami pa rin ang bumibili ng mga ganitong produkto kahit na wala itong any food label?
Kasi nga Ivan, marami nagsasabi na mas mura to kesa sa mga nasa market na mataas yung presyo, katulad na lamang ni Bem na isang mamimili sa Blooming Treat. Opo, bumibili po kami. Kasi yun po yung afford namin. Ating alamin mismo kay Maria Teresa Cesar Boles, nasa ating linya ngayon at isang Regulation Officer for Center for Food Regulation and Research mula sa Food and Drug Administration o FDA kung ano ang tamang proseso ng mga canned goods bago i-release ng mga manufacturer sa markets. Kasama rin po natin dito mula sa City Hall si Ginoong Larry Villegas ng Sanitation Department. At kasama rin po ni Sir Villegas, si Sir Diaz din po, na mula din po sa City Hall. Sir Villegas, kayo na po unahin namin. Paano po nakarating sa inyo ang balita na talamak po ang bentahan ng mga expired goods sa Blooming Treat? Good afternoon, no? Good afternoon din po, sir. Actually, may mga surveillance kami dyan, no? Nagtanong kasi naman sa amin yung ibang news team na meron sila identified na kung safe yung itinitinda along the sidewalk ng Blooming Treat Market. So, nung naano yun, na-confirm namin na nandun nga yung mga nagtitinda, usually mga canned goods. Nung una, syempre hindi namin alam kung so pina-surveillance namin yan. And then, after the surveillance, nagpabili kami, then tiningnan namin yung mga expiration date nung mga binebenta. Hindi lang naman canned goods eh. Merong mga nasa sachet, may mga spices, yung mga milk product na nasa foil, so mga kape. So tiningnan namin. Tapos tiningnan namin yung klase ng font at saka nung namin, in-scratch namin nabubura. So nagkaroon kami ng parang meeting with the media and then sumama sila sa amin. So nagkunda kami ng parang spot inspection at verification. Sir, may tanong po ako, saan po ba nakakuha ng mga tindera itong mga expired goods natin? Ayan, oh. Yun, nung una, siyempre, nung nahuli namin yung isa doon, pagkahuli doon, may nagbabagsak lang sa kanila, no? Ang point lang natin, siyempre, locally yung iba imported. So, alam natin yan ay nasa mga malalaking supermarket at grocery store. Ang nangyayari lang, siyempre, pag expired na yung goods at saka yung mga canned goods, particular yung mga canned goods natin, yung point person kung sino dapat yan kasi nililibing na eh. Dinidispose na. Ang nagtataka tayo, bakit dumadating yon sa point na bumabalik ulit doon sa mga ambulant vendor o kaya yung mga sidewalk vendors. So, ibig sabihin, merong leakage na binebenta yun sa kanila. Opo, And then, kaya po nakakarating sa kanila. oo, sa mga ganyan. Tapos, may naano kami minsan may na-raid kami along Quiapo naman Opo. na yung mismong label tinatamper nila. No? Binubura nila ng aceton. Opo. And then, nagtatatak sila ng parang sa trodat na gano'n. May pantatak sila. So, kala mo talaga pare-pareho. Minsan parang computerized pa. Pero, pag malalaman yung pag ni-scratch mo, sandali mo, kahit tubig mabubura siya. So, yun ang namin. So, under the namin, yung PD namin, at saka falsification na yun eh. No? Opo. Hindi natin alam kung wala tayong kasiguraduhan doon sa product. Kahit sabihin natin na may 2 to 3 months pang allowance yung kahit expired na, no? Still i-rely natin yung kaligtasan natin doon sa product na expired na.
Sige po, salamat po dyan, Sir Villegas. Babalikan po natin yan. At samantala po ngayon, nasa linya po si Mr. Boles ng Food and Drug Administration. Magandang hapon po, Mr. Boles. Yes. Good afternoon din. Matanong ko lang po, kapag nag-expired na po ba yung mga produkto sa mga hypermarket, saan po kaya napupunta yon? Tsaka ano po yung mga proper ways ng pag-pull out po? Okay, isa-isahin natin. Yung una mong tanong na yung mga expired na mga produkto sa hypermarkets, ang pagkakaalam ko ang mga merchandisers ng mga company na katutok dito na once na alam nila yung isang batch na dineliver ma-expire, pinupull out na ito sa mga shelf para ibalik sa mga companies. Para ito ay i-destroy. Kumbaga, tatanggalin sa pagkakapak, tapos itatapon. Ito yung tinatawag nila mga bad orders o yung mga hindi nabiling mga produkto or hanggang sa na-expire. And then, yung mga proseso ng sa FDA, we monitor this through post-market surveillance na meron kaming mga inspector na goes around sa mga market, sa mga outlets para siguraduhin hindi expired or ligtas ang mga food products na nasa market para bilhin ng ating mga consumers. And then, when it comes to labeling regulation, ang mga produkto naman na kailangan ilagay ang expiration date ay yung mga shelf stable na tinatawag. Ano-ano ito? Yung mga pinoseso na na-preserve in a way through processing. So yung mga tinatawag nating mga tingi-tingi na same day pinak, same day din bibilin at kakainin, hindi to covered ng labeling requirements na maglagay ng expiration date. Kasi ina-expect ito na kinain agad. Like for example, yung mga pagkain sa mga fast food chains, yung pizza o yung mga meals, may kanin at ulam, hindi ito covered ng labeling requirements. Yun po. May isa pa po kaming katanungan, no? Paano yung po minomonitor itong mga expired goods na to? Ano yung tanong mo ulit? Kung paano po nila minomonitor itong mga expired goods na to? Ayan, ang isa sa mga mandato ng FDA is mag-monitor nga. Isa sa mga functions namin is mag-monitor ng mga produkto sa market na dapat ligtas ito. Nagsasagawa kami ng mga sampling activities, bumibili kami kunwari sa isang supermarket, tapos dadali namin ito sa aming lab para i-test kung ligtas pa yung mga produkto. And then also, another function is nililisensahan namin yung mga manufacturers, mga importers at distributor ng mga pagkain na whatever yung gagawin nila or yung i-import nila at bibenta dito sa Pilipinas ay ligtas. So may mga kaakibat kaming mga requirements para kanilang ma-comply bago namin sila bibigyan ng lisensya or license to operate or LTO ang tinatawag namin. Mr. Boles, si Fritzy Politot, may katanungan po ako. Kasi ayon po sa balita na basa namin noong 2006, isa po sa mga re-release ng expired canned tuna, yung Philbest Canning Corp po. Sinabi po kasi nila na for animal consumption lang to. Pwede po ba yung mga ganun transaction? Paano yung naging ano yung proseso nila? Yung mga expired binibenta nila as animal food. Pero saan? Opo. Sa At mga saka sa dapat market yun is po. properly marked na hindi ito pang tao. For animal consumption po. Dapat ito ay meron kaakibat din na approval ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Kasi yung animal food would be sa jurisdiction na ng Department of Agriculture. Pangalawa pong tanong, no? So ano po yung mga hakbang ng FDA para maiwasan tong mga expired goods sa market? At ano po May yung... batas po tayo, yung Republic Opo. Act 9711 of 2009 or the FDA Act of 2009. Isa sa mga nakasad doon is bawal ang mga
pag-tamper or yung halimbawang palitan ng expiry date ng isang produkto na nag-expire nga kasi panloloko na yon. May mga kaagibat na sanctions, may mga punishments, may mga fines silang kailangan. Ang mga mahuhuli ay may mga fines, papatawan ng fines, at yun po, yung iba po meron ding mga imprisonment from a day to 1 year plus 1 year. Depende sa offense ng isang kumpanya o ng isang individual na may-ari ng isang produktong binibenta sa merkado. Follow-up question po, Mr. Baules. Legal po ba yung mga nilalagay sa products? Ano po? Legal po ba yung mga nilalagay sa products na expiration date? Kasi bago yan ilagay ng isang kumpanya, kailangan sila, kasama yan sa requirement namin na halimbawa, magsabi tayong isang produkto, chichirya, mga mahilig kainin ngayon ng mga kabataan. Dapat, normally ang expiration or shelf life ng isang chichirya is 6 na buwan, or 4 na buwan since ito ay ginawa. So to prove that, ang mga company, bago mabigyan ng license to operate ng FDA at ng CPR or Certificate of Product Registration, they have to prove na 4 na buwan nga ang shelf life nito. So, may mga test sila na microbiological test, physicochemical test, at saka tinatawag na sensory evaluation na pinuprove or naka-justify na good for 4 months lang ang mga chichirya. May scientific basis yon bago sila mag-declare ng isang expiration date or best before date. May kaakibat na scientific basis, may mga test sila. Yon, microbiological test. May last na po na tanong, no, yung sa mga nagbebenta po ng mga expired goods, ano po yung mga sanctions na maaari nilang harapin kapag napatunayan na nagbebenta pa rin sila ng mga ganitong produkto? Based sa 9711, meron tayo doon nakalagay na kailangan, may mga fines na hindi bababa sa 50,000 pesos or hindi naman lalagpas ng 500,000 pesos ang mga fines. Tapos kung kinakailangan or may mga findings higher yung offense, meron pa po itong kaagibat na imprisonment sa mga may-ari. May masasabi po ba ang Manila City Hall ukol sa issue na to po? Saan? Ay, meron po bang masasabi yung mga taga City Hall? Meron po kasi kaming guest din po dito sa studio ng mga taga City Hall po, si Sir Villegas. Ay, oo. Malaki ang maitutulong ng local government. Hindi lang naman Manila City Hall. Ang buong Pilipinas na local government makakatulong sa amin sa FDA as national government. Kasi sila ang mas nakakaalam sa kanilang mga kanya-kanyang jurisdiction, mga barangay, sa kanilang mga towns. So, kung may mga makita sila within their jurisdiction, mga constituents nila, na sabi, makita nila na, oy, dapat may FDA license kayo bago kayo gumawa niyan. Ma-advise sila na, oy, mag-apply muna kayo sa FDA bago namin kayo ma-approve. Ganon. And also with the RA 10611, kakapirma lang ito recently. Last year, this was enacted by President Benigno Aquino III na ang sabi, this is the Food Safety Act of 2013. Nakasaad dito na ang lahat ay may responsibilidad para makasigurado ng food safety sa buong Pilipinas. So nakasaad dito ang responsibilidad namin sa FDA, sa DOH, sa Department of Agriculture, pati na rin ang DILG at ang mga LGU. So malaki ang maitutulong ng mga local government sa amin when it comes to ipakilala, ipa-disseminate, ipaalam ang mga requirements ng FDA. So kasama dito, in the works pa lang kasi with the Republic Act, meron yung kapatid na dapat i-issue na implementing rules and regulation. So yung implementing rules and regulation na yon ay kasalukuyang kina-finalize pa lang after ng mga public consultation at mga meeting. So kasama ang mga LGU groups, mga associations na bumuo nito at nakipag-meeting sa amin
na ito yung mga responsibilidad nila and ito rin naman yung mga responsibility namin na tuturuan din namin ang mga LGUs kung ano-ano yung mga nararapat na mga regulasyon para makasigurado na ang ating pagkain na binibenta dito sa Pilipinas ay ligtas para sa ating mga consumers. Yun po, maraming salamat po Mr. Bole sa impormasyon po na yan at babalikan po natin ngayon dito sila Sir Villegas at Sir Diaz po ng City Hall. Sir Yes. Villegas, bakit po mahalaga na magkaroon ng kaalaman yung mga vendors about proper sanitation? Actually, may kaalaman sila eh. Kaso, ini-ignore nila yung kaalaman nila. Kasi when it comes, pag gugustuhin nila makabenta ng mura, kahit illegal, gagawin nila. No? Halimbawa, isang product na expired na, kung ang market value talaga nun is na sa 100 pesos, imagine makukuha nila ng 20 pesos, titinda nila ng 40, di tutubo sila, Opo. walang lisensya, wala lahat. So para sila mga nag-hide and seek kami, kasi mga illegal vendor yan eh. Opo. Pag nandyan, hahabulin mo. Pag wala na naman, pag nandun kami, magtatago. And then pag parang nakikita nyo sa mga sidewalk vendor, Opo. Yun pa. so Pag dadating po kayo, oo. biglang So, nawawala. sino ang dapat namin anuhan? Siyempre, yung mga yung end user, the public, warn the public. Yung mga nasa fast food, sa mga harap ng eskwela, mag-take ako ng brand ng isang imported na parang luncheon meat, mga ganyan, di ba? Halimbawa, ang ano natin is 100 pesos. May bebenta nila ng sa retail, makukuha nila ng 30 pesos. Titinda nila sa fast food. Di ang laki ng tubo nila. Kaya lang, Yung gastos naman po pag nagkasakit. wala silang conscience kapag nagkasakit yung public na kakain noon. Yun ang point. Sila, talagang ano nila, Business is siyempre, business oo. po. Mag-mention ako na katulad, siyempre, spam, 90 pesos. Opo. Tapos, makukuha nila ng 20 bucks. Piprito nila, may bebenta nila ng 15 pesos isa, di parang tumubo na sila. So, pag nagkasakit, hindi na nila alam yun. Ang Bali, wala kawawa. na pong pakialam. No? Oo, wala nang pakialam. Kaya, ang point natin dapat kasi, bakit nagkakaroon ng leakage? Para mailabas, maibenta ng mga sidewalk vendor. Merong humahango talaga. Ano po ba yung mga maaaring chemicals na makuha sa lata po? Usually kasi hindi lang chemical eh. Meron tayong bacterial, chemical. No, sa chemical kasi, kaya nga may expiration date yan eh. Hindi natin alam integrity ng lata. Pag nag-bulge yan, humalo na yung lead, hindi lead, what I mean yung pang-seal ng aluminum o kaya ganyan, hahalo na yan sa pagkain. So, ang mangyayari, siyempre naka-expose yan sa init kasi yung mga vendor, nakalagay lang yan sa karsada. No? Subject yan sa mga hulog-hulog, yupi-yupi, naka-expose sa init, init-lamig. So, nagkakaroon ng chemical reaction dun sa lata. Pati hindi lang sa lata, kundi sa mga sachet. No, matagal na. Siguro, dapat supposed to be, dinidispose na yan. O yung tinatawag natin ginagawa ng pitch, hindi. So, nangyayari, wala na tayong hawak doon sa safety ng pagkain. Hanggang sa minsan magkakaroon na ng bulge doon sa lata, yun na nakakatakot. Sir, malaki din po bang factor yung environment sa sanitation ng pagkain? Halimbawa po yung mga street foods. Siyempre mahilig po tayong ng ganun. Street food. May kinalaman ba yun doon sa ano? Doon. Ngayon, street food, iba naman yan eh. So, sa street food naman, yung mga
questionable na mga, ang problema doon, yung questionable na materials na ginagamit nila mula suka hanggang doon sa sausawan, mantika, wala tayong control doon. Pati yung, 'di ba, street food, nandiyan yung bocha, ganun pa rin iikot. Bakit nakakakuha sila? Dahil nga sanay silang pumunta doon sa mga lugar na supposed to be dinidispose na yung mga meat, yung mga dilata, tapos nagagamit nila sa murang halaga. Katulad ng mantika, merong isa kami, nahuli kami, nire-recycle yung mantika. Sinong bumibili? Mga nagtitinda ng fishball. Sino yung mga nagtitinda ng, alam niyo yun, nagtitinda sa bangketa na nakita nyo, nakakabili sila ng murang mantika. Opo. Pero hindi natin alam, yan yung mga used oil na galing doon sa mga multinational company na binebenta, which nire-recycle. Kala natin ginagawa ng feeds, pero hindi nire-recycle. Sir, last question. Meron na po ba kayong nahuli yung malaking supplier po ng mga expired goods? Actually, meron na. Yun na nga yung sa may Blooming Treat. Kaya lang, ina-interrogate siya ng Manila Police District sa detachment namin. In cooperation ng Manila Health Department. So, kaya lang, yung ay under interrogation pa yun kasi ayaw nila sabihin kung saan market nila o saan yung katulad ng sinabi ng FDI representative natin, kung sino yung dapat na dinidispose na yung mga expired good na yan. Hindi, sa ngayon hindi pa namin malaman kasi ni-interrogate pa nga ng pulisya kung saan nila kinukuha o sino yung ahenteng nagbabagsak sa kanila ng mga canned goods na yan, na expired canned goods. Galing po bang supermarket tong mga expired goods na to? Yung malalaki pong Mga supermarket. malalaki pong... Merong mga locally made na galing talaga sa supermarket. Meron ding mga imported which is sabagay yung mga imported goods na tulad ng example, yung mga spam na. Siyempre, alam natin imported yan. Pero sa mga malalaking supermarket natin, meron na yan Actually, yun may mga minsan mga chocolates mga Hershey, mga ganyan, mga Cadbury, mga ganyan chocolate, meron So, yun ang problema. Lumalabas. Meron po bang kaukulang info campaign na ginagawa para po maiwasan yung pagbili ng expired goods? Actually, pag nag-ano kami sa media, yan din tinatanong. Winawarn naman namin ang public. Kasi public ang bibili. Huwag silang maligawan ng murang halaga. Alam naman kasi nagkakambas din ng public So sinabi natin is 100 pesos, magiging 20 pesos. Ba? Yun ang problema. Opo. Muli, salamat po Sir Larry Villegas po, pati po kay Sir Diaz po na nandito po ngayon. Pati rin po kay Miss Maria Teresa na nakuhanan po namin ng impormasyon kanina. At dyan po nagtatapos ang aming programa at naway may natutunan kayo sa aming talakayan. Ako po muli si Fritzy Cabigting. At ako naman po si Ivandrea Oliero. Magandang hapon po muli.